Magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig. Ako po si Justiniano o mas kilala bilang Chano. At ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay karanasan namin ni Pedring noong patungo kami sa isang probinsya upang magtrabaho. Hinding-hindi ko makakalimutan ang aming naging karanasan ng kaibigan ko. At sa tuwing naaalala ko ang lahat, ay nanindigan ang aking mga balahibo sa buong katawan. Taong 1974, nakatira pa ako sa Bukidnon. Napakahirap ng aming buhay. Magsasaka ang aking ama, samantalang tendera sa palengke ang aking nanay. Kuminsan, kinakapos-kapos kami sa panggagastos, lalo pa at magkakasabay kami nag-aral ng aking apat na magkakapatid. Medyo nahabag na ako sa kalagayan namin, kaya ako na mismo ang tumigil sa pag-aaral at sumama na lamang ako sa aking ama sa pagsasaka. Subalit sadyang hindi pa rin sumasapat ang aming kita. Kaya humanap ako ng ibang mapag-a-applyan ng trabaho. Isang araw, dumating ang kaibigan kong si Pedring na may magandang balita. May itatayong paaralan sa isang probinsya na hindi ko na lamang papangalanan. Nangangailangan doon ng mga trabahador at construction worker. Ang magiging trabaho ay nakakontrata. Naisipan ni Pedring na mag-apply sapagkat maraming bakante na naturang trabaho. Madali naman siyang nakapasok dahil sa tulong ng kaibigan niyang si Ricardo. Hinikayat ako ni Pedring na sumama sa kanya dahil sa tingin niya ay magandang oportunidad iyon at kahit paano ay may kikitain ako kaysa sa magsaka ako sa bukid. Nagpaalam ako sa aking mga magulang at pinayagan naman nila ako. Marahil ay nasasalamin nila kung gaano kahirap ang buhay, kaya kailangan ay pare-parehas kaming kumayod. Natuwa ako, kaya naman noong kinagabihan ay naggayak ako ng mga dala ko at bago sumikat ang araw, sa kinabukasan ay sumakay kami ni Pedring sa bus patungo sa probinsyang tinutukoy niya. Sinabi sa kanya ni Ricardo kung saan mismo kailangan bumaba at gayon din ang palatandaan ng lugar malapit sa paaralan, kaya ipinaalam ni Pedring sa konduktor kung saan kami dapat ibaba ng driver. Tumalima ang konduktor at pagkaabot namin ng bayad ay saka siya umalis at lumipat sa iba pang mga pasahero. Sa tagal ng aming biyahe ay hindi namin napigilang mapaidlip sa sobrang inip at pagod. Hindi na namin namalayan ang oras na lumipas hanggang sa bigla na lamang kaming naalimpungatan. Sumilip sa bintana si Pedring at napansin niya na hindi pamilyar ang lugar, pati ang daan. Kinalabit niya ang isa pa naming katabing pasahero at itinanong kung saan lugar ang tinatahak ng bus. Tumugon ang pasahero at nanlaki ang mga mata ni Pedring at kasabay nun ay bigla siyang tumayo at sumigaw sa driver at biglang huminto ang bus at dali-dali kaming bumaba ni Pedring. Nakasalubong namin ang konduktor at kinausap siya ni Pedring. "Manong, bakit hindi mo kami kaagad ginising? Lumagpas na kami sa welcome ng probinsya na pupuntahan namin," sabi ni Pedring. Napakamot sa ulo ang konduktor na halatang naiinis. "Ano ka ba? Kanina ko pa kayo inaalog, hindi kayo magising. Tulog mantika kayo pagkatapos ngayon sisisihin niyo ako. Sige na, bumaba na kayo at naabala niyo ang mga pasahero," sambit ng konduktora. Sa puntong iyon ay napahiya si Pedring, pero patuloy kaming itinataboy ng konduktor kaya nagmamadali kaming bumaba sa bus. Lumakad kami patungo sa naturang probinsya at napansin naming kakahuyan ang aming nababaang lugar. Wala kaming makitang bahay kahit saan dumako ang aming mga paningin. Tirik na tirik pa noon ng araw, kaya nagpatuloy na lamang kami sa paglalakad hanggang sa makalagpas kami sa kakahuyan at makatanaw kami ng isang karinderya na may mangilang-ilang bahay na nasa paligid nito. Nabuhayan kami ng loob dahil meron na kaming mapagtatanungan at isa pa ay kumakalam na din ang sikmura namin. Dumiretso kami sa daan at nakarating kami sa karinderya. Pumasok kami sa loob at nakita namin na may 10 katao ang kumakain.
Naisip namin na marahil magtatanghalian na noon, kaya marami kumakain sa karinderya. Nakita namin sa dulo ang isang matabang ginang na nakabantay sa mga istante ng mga ulam. Lumapit kami sa kanya at nagtanong, mawalang galang na po, pero alam niyo po ba yung gagawing paaralan ng elementarya dito sa inyong probinsya? Alam niyo ba kung saan ang mismong lokasyon nun? Parang naligaw po kasi kami, lumagpas po kami sa aming pupuntahan. Mangyari magtatrabaho po kami bilang construction worker sa naturang paaralan. Magalang na tanong ni Pedring. Saglit na nag-isip ang ginang at pagkatapos ng ilang minuto ay sumagot siya sa tanong ni Pedring. Anak ko, magpapakilala muna ako sa inyo. Ako si Luz Biminda. At mukhang hindi kayo taga dito kasi naligaw kayo. May ilang kilometro ang layo dito ng gagawing paaralan. At sa tingin ko lumampas kayo. Mabuti pa ay kumain muna kayo at sigurado ako magugutom kayo. Pagkatapos ninyong kumain patutulungan ko kayong makasakay sa jeep para makarating kayo sa inyong pupuntahan. Magiliw ang tindera at mukha siyang may malasakit sa amin. Kaya naman ganoon na lamang ang pasasalamat namin sa kanya. Saglit kaming tumingin ng ulam sa mga istante at umorder kami ng afritada at sinabawang isda sa kakanin. At pagkatapos ay binayaran namin at pumwesto kami sa bakanting upuan. Gutom na gutom kami kaya sunod-sunod ang pagsubo namin. Iginala ko ang aking paningin at napansin ko ang mga itsura ng mga kumakain. Matatalim ang kanilang mga mata at para silang mababangis na hayop kung kumain ng mga ulam. May isa pang lalaki ang sumulyap sa akin at kita ko ang kalupitan sa kanyang mga mata at ekspresyon ng muka. Bigla akong nawalan ng ganang kumain hanggang sa bumulaga sa amin ang tindera at may dalang 2 basong tubig. Ngumiti kami ni Pedring at nagpasalamat, kaso noong pagtalikod ng tindera ay nagulat ako at kinalapit ako ni Pedring nang makitang may nakatagong kutsilyo sa likod ng tindera. Hindi ko alam kung para saan iyon hanggang sa lumapit siya sa lalaking masama sa akin ang tingin. May ibinulong siya dito habang pasulyap-sulyap sa aming direksyon. Pagkatapos ay mabilis niyang binunot ang kutsilyo sa kanyang likuran at ibinigay sa lalaki. Masama na noon ang palagay ko kaya naman niyaya ko nang umalis si Pedring kahit hindi namin naubos ang aming mga pagkain. Akmang tatayo na kami nang biglang lumapit sa amin ang lalaki kasama ang isa pang lalaki. Hawak niya ang kutsilyo kaya inihampas ko ang aking malaking bag sa mukha niya at nawalan siya ng balanse at nabitawan pa niya ang kutsilyo. Samantalang sinunggaban naman ng isa pang lalaki si Pedring. Nahablot ni Pedring ang baso at mabilis na ipinupok sa ulo ng lalaki. Nagkanda pira-piraso ang baso at napahandusay sa sahig ang lalaki. Nagmamadali kong kinuha ang aking bag at kumaripas kami ng takbo palabas ng karinderya ni Pedring. Subalit sumalubong sa amin ang iba pang mga customer kayang walang habas namin silang pinagtutulak. Pagkalabas namin ng karinderya ay napalingon ako sa nakita ko na hinahabol kami ng 10 katao na buhat sa karinderya. Mga nanlilisik ang kanilang mga mata at tumutulo ang mga laway na para bang mga nasisiraan ng ulo. Hindi pa rin kami tumigil sa pagtakbo hanggang sa natisod kami ng malaking bato. Nagpagulong-gulong kami sa damuhan hanggang sa may humila sa amin sa isang malayong lugar. Sumigaw kami at humingi ng saklolo subalit bigla kaming itinayo at pagbaling namin ay nakaharap namin ang isang matipunong lalaki na tila nasa 30 na ang edad. Sinenyasan niya kami na tumahimik at pagkatapos ay pinapasok niya kami sa loob ng kubo. Noong nasa loob na kami ay pinagtago niya kami sa mahabang lamesang yari sa kawayan na nababalutan ng maitim na tela at pagkatapos ay sinabihan kaming tumahimik bago niya muling binuksan ang pinto. May nakita kaming lumitaw na lalaki na kinausap nito. Tinatanong ng lalaki kung may nakita siyang 2 binata na naligaw ng daan buhat sa karinderya. Umiling-iling ang lalaki na nagpatuloy sa amin sa may kubo. Hindi pa rin tumigil sa pagsasalita ang lalaki. Nabanggit niya dito na kung may nakita man niya ang 2 binata ay huwag mahihiyang magsabi sa kanya dahil siguradong babahagian siya ng karne ng 2 binata.
at pagkatapos niyang magsalita ay mabilis siyang lumabas ng bahay. Nung makatiyak ang lalaki na wala na ang kanyang kausap, ay saka na kami sinenyasang lumabas sa aming pinagtataguan. Nagpakilala siya bilang Simon at residente siya sa naturang probinsya. Magpasalamat kayong dalawa at hindi ako kumakain ng tao. Kung hindi, baka binigay ko na kayo sa kausap kong lalaki. Teka muna, saan ba kayo nanggaling at anong nangyari sa inyo? Tanong ni Simona. Sa puntong iyon ay nagpakilala kami magkaibigan at isiniwalat namin sa kanya ang tunay na nangyari at kung bakit kami pumunta sa kanilang probinsya. Nagulat si Ginoong Simon at nasabi niya sa amin na naligaw kami ng daan. Ang lugar na aming napuntahan ay pugad ng mga aswang at walang taong naninirahan sa bahaging kinaroroonan namin noon. May ilang kilometro pa ang layo ng naturang gagawing paaralan at doon mismo ay mga ordinaryong tao ang mga nakatira. Mahihirapan na kaming makarating doon sapagkat malapit na rin maghapon at pagpatak ng takip silim ay magbabagong anyo na lahat ng mga naninirahan sa lugar na iyon. Kaya inanyayahan na muna niya kaming manatili sa kanyang bahay sa magdamag. At sa kinaumagahan ay ihahatid niya kami sa aming pupuntahan. Medyo nag-aalangan pa kami magkaibigan at alam naming aswang din siya, subalit parang nababasa niya ang mga nasa isip namin. Pinabulaanan niyang hindi siya kumakain ng tao at magpagkakatiwalaan namin siya. Sa katunayan ay pinagluto pa niya kami ng nilagang karne at ipinagtapat niya na karne iyon ng baboy. Hindi talaga siya kumakain ng karne ng tao at hanggat maaari ay baboy o anumang mabangis na hayop ang kinakain niya. Kaya napilitan na rin kami kumain noong mga oras na yun. Noong matiyak namin karne ng hayop ang ulam namin ay saka pa lang kami nakahinga ng maluwag. Sumapit ang takip silim at hindi na nga niya kami hinayaang makalabas ng bahay. Tahimik kami nakaupo sa mga kawayang upuan habang sarado lahat ng bintana. Hindi kami makapagkwentuhan ng malakas ni Pedring sa takot na baka marinig kami ng mga aswang sa labas. Nabanggit ni Mang Simon sa amin na kapag sumasapit ang takip silim o gabi ay lumalakas ang pang-amoy at pandama at paningin ng mga aswang. Kung kaya't huwag kami magkampante na ligtas kami sa kanyang kubo. Kakatapos niyang maghasa ng itak at may ibinigay pa siya sa aming kutsilyo at punyal na ginagamit niya sa pangangaso. Kung salakayin man kami ng mga aswang ay meron kaming pandepensa sa aming sarili. Medyo napukaw ang kuryosidad namin ni Pedring at natanong namin kung meron na siyang pamilya. Itinugon niya sa amin na nagmula siya sa Guimaras at kaya siya napadpad sa probinsyang iyon para makipagsapalaran. Naiwan niya ang kanyang mga magulang at mga kapatid sa Guimaras at maswerte siyang naging tenant ng isang mayamang lalaki sa probinsya. Nakinalaunan ay siyang nagyanggaw sa kanya kaya hindi na siya makabalik sa Guimaras sa sobrang kahihiyan. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi siya magiging katulad ng ibang mga aswang na pumapatay ng mga tao para gawing pagkain. Sa tuwing makakasalubong siya ng naliligaw na dayuhan sa kanyang kubo ay hindi siya nagdadalawang isip na tulungan at patakasin sapagkat ayaw niyang mangyari sa mga ito ang sinapit niya sa mga aswang. Medyo naawa kami sa kalagayan ni Ginoong Simon. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para mawalay sa pamilya at maprotektahan ang mga ito laban sa pagiging aswang niya. Pinayuhan pa niya kami na sa susunod ay huwag nang magagawi o maliligaw sa lugar na iyon dahil sa susunod ay hindi niya na kami tutulungang makatakas sa mga aswang. Nagkakwentuhan pa kami at marami din siyang nalaman ukol sa amin. Tuwang-tuwa siya dahil nakikita niya sa aming dalawa ni Pedring ang buhay niya noong kabataan pa niya. At naisip na rin niya na kung hindi siya kumapit sa patalim at naghangad na magtrabaho sa malayong lugar ay hindi sana siya magiging aswang. Pero tapos na ang lahat at tinanggap na rin niya ang kanyang kapalaran na isa na siyang kampo ng kadiliman. Sumapit ang gabi at maalinsangan ang paligid. Hindi kami mapalagay ni Pedring. Kakatapos namin kumain ng hapunan at nakamatsyag sa sala si Ginoong Simon.
habang nakasukbit ang kaluban sa kanyang tagiliran. Pinayuhan niya kami na matulog ng maaga habang nakabantay siya sa amin, subalit hindi namin magawang ipikit ang aming mga mata sa takot na baka pasukin kami ng mga aswang. Naupo na lamang kaming dalawa sa kawayang upuan habang iginagala namin ang aming paningin sa bawat sulok ng bahay. Walang ano-ano ay may kumaluskos sa bubong ng bahay. May naglalakad sa bubong samantalang meron ding naglalakad ng paikot-ikot sa labas ng bahay. Pakiramdam ko noon ay may nagmamatsyag at nagbabantay sa amin. Hindi tumigil ang pagkakaluskos sa may bubungan at tila mayroong humihinga mula roon. Nagulat na lang kami nang biglang tinubuan ng pangil sa bibig si Ginoong Simon at nanlisik ang kanyang mapupulang mga mata. Umangil siya ng pagkalakas-lakas hanggang sa mawala ang mga pagkakaluskos sa bubong at tumigil ang mga ingay mula sa labas ng bahay. Inakala naming nasindak ang mga aswang sa ginawa ni Ginoong Simon. Subalit, bigla kaming nakarinig ng malalakas na katok mula sa pinto at para bang may sumisipa at sumusuntok dito. Buong tapang na lumapit si Ginoong Simon sa may pinto. Pinigilan namin siya, ngunit sa isang kisap mata ay binuksan niya ang pinto at maya-maya pa ay nagbagong anyo siya bilang isang malaki at itim na aso. May sumipa na naman sa pinto at napasigaw kami sa sobrang takot. Nang lumitaw ang isang nanlilimahid na lalaki at sinalubong siya ng malaking aso at kinagat sa leeg, pagkatapos ay pinagkakalmot sa buong katawan hanggang sa ito ay mamatay ng dilat ang mga mata. Lumabas kami ng bahay at inabutan pa namin ang 3 pang aswang na nakaabang sa amin. Isa-isa silang sumalakay at sinalubong sila ng malaking aso. Napilitan kaming lumaban ni Pedring. Nasugatan namin ang 2 aswang sa kanilang braso, pati na rin sa hita, gamit ang kutsilyo at punyal. Subalit, mas maliksi silang kumilos sa amin at talagang nataranta kami. Mabuti na lamang at nasunggaban sila ng malaking aso. Kinagat ng aso sa muka ang isa sa mga aswang. Pagkatapos ay sinakmal sa leeg at kinagat na rin sa mga braso at paa. Samantalang ang isa pang aswang ay kinalmot niya sa dibdib at walang habas na sinugatan sa may bahaging tiyan. Hindi pa doon natatagalan ay nanghina na ang 2 aswang at bumulagta sila sa lupa. Nagimbal ang 3 aswang at balat pa sana niyang tumakas, subalit nagbagong anyo si Ginoong Simon at naging tao. Binunot niya ang itak mula sa kaluban at sinaksak ng buong lakas ang 3 aswang bago tinagpas ang ulo. Matapos nun ay itinusok niya sa lupa ang dulo ng itak at makalipas ang ilang sandali ay binunot sa lupa at walang habas na pinagsasaksak sa dibdib ang 2 naghihingalong mga aswang. Noong makasigurado siya na wala ng buhay ang 2 aswang, ay tumigil na siya sa pagsaksak sa mga ito. Napuno ng mantsa ng dugo ang kanyang damit. Sinenyasan niya kaming lumakad palayo at magkumpisa kaming maglakad ng maraming kilometro patungo sa gagawing paaralan. Nabanggit ni Ginoong Simon na hindi naligtas ang bahay niya para pagtaguan namin at hindi kami pwedeng magpahinga ng matagal sapagkat alam niyang naaamoy ng mga aswang ang aming direksyon. Nagumpisa na naman kaming dumaan sa mga kakahuyan at doon ay lumakas ang kabog ng dibdib ko. May 2 daan, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Naisipan naming dumaan sa kaliwa at natakot ako sa matatalas at matataas na talahiba sa paligid na nagpapadilim sa daan. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa matagpuan namin ng aming mga sarili na nakaharap sa isang sangasangang daan. Sumarado ang daan at walang posibleng paraan upang makalusot kami doon. Kaya bumalik na kami sa dati naming dinadaanan at doon ay may nakasalubong kaming isang babaeng aswang na nangingitim ang tagiliran ng mga mata. Sinuntok siya sa mukha ni Ginoong Simon at sinakal ng pagkahigpit-higpit. Kasunod ay binuhat niya ito at inihagi sa di kalayuan. Nagmadali kaming tumakbo papasok sa kanang daan
at doon ay lumagpas kami sa may kakahuyan at nakarating kami sa isang batis. Dumaan kami sa kahabaan ng batis at may natanaw kaming mangilang-ngilang kubo. Nabanggit ni Ginoong Simon na iyon na ang daan patungo sa gagawing paaralan at mga tao na mismo ang mga residente sa lugar na iyon. Nagkaroon kami ng kaunting pag-asa ni Pedring na sa wakas ay makakarating na kami sa aming trabaho. Naglakad-lakad pa kami at natanaw na namin sa di kalayuan ang isang maliit na gusali at sa katabi nun ay may sementadong bahay. Tuwang-tuwa si Pedring, hindi siya maaaring magkamali dahil iyon ang bahay ni Ricardo. Kumaripas kami ng takbo hanggang sa makarating kami sa sementadong bahay. Kumatok kami sa loob ng bahay at napansin naming umilaw ang loob ng bahay at kasabay nun ay may isang binatang pupungas-pungas na nagbukas ng pinto at napamura sa amin sa sobrang inis dahil naistorbo namin ang kanyang pagtulog. Pagkakita niya kay Pedring ay nagbago ang timpla niya at nagalak siya sa presensya nito. Pinapasok niya kami sa loob ng bahay at isinama na namin si Ginoong Simon. Inabutan namin nagkakape ang kanyang ama at pinakilala ito ni Ricardo bilang si Ginoong Raimundo. Nagpakilala ako pati si Ginoong Simon, subalit hindi namin ipinaalam na isa siyang aswang, kung hindi isang ordinaryong tao na matapang na lumaban sa mga aswang. Ipinagtapat namin sa kanila ang sinapit namin sa mga aswang at ganoon na lamang ang sindak nila na malamang nakaligtas kami sa lugar ng mga aswang. Nainis pa sa amin si Ricardo dahil hindi kami naging alerto at hinayaan namin makalagpas kami sa daan. Pinagsisisihan naman namin ni Pedring ang pagiging pabaya namin kaya kami napahamak, pero hindi namin mababago ang nangyari na. Noong mga sandaling yun ay pinagpahinga na muna kami ng mag-ama at pinayuhan si Ginoong Simon na magpalipas ng magdamag dahil delikado kung babalik pa siya sa kanyang bahay. Posibleng tambangan siya ng mga kapitbahay niyang aswang. Ayaw sana niyang pumayag ngunit pinakausapan namin siya kung kaya't nagpalipas na rin siya ng magdamag sa bahay ni Ricardo. Noong sumapit ang umaga ay hindi na namin siya naabutan ni Pedring. Maaga pala siyang umalis at hindi na siya namin naabutan. Ganoon na lamang ang panghihinayang namin ni Pedring at hindi namin siya napasalamatan sa pagliligtas niya sa aming buhay. Nagpatuloy kami sa araw na iyon at noon din nagsimula ang aming unang araw ng pagtatrabaho ni Pedring. Maraming hirap ang aming napagdaanan at matapos ang ilang buwan naming pagtatrabaho ay naitayo na ang paaralan ng elementarya. Hindi pa kami umalis pagkatapos ng huling araw ng aming kontrata sapagkat may inaabangan pa kami ng panibagong kontrata sa itatayong daycare sa di kalayuan. Isang araw ay umuwi na muna sa Bukidnon si Pedring para maibigay ng personal ang pera na ibibili ng gamot ng kanyang amang may sakit at makamusta ang kanyang pamilya. Naiwan ako sa probinsya at nagkayayaan kaming mag-inuman ng mga kaibigan ko sa construction. Nagtungo kami sa bahay ni Anton na medyo malayo ang bahay buhat sa bahay ni Ricardo. Noong medyo malapit na kaming matapos sa pag-iinuman ay nagyaya na ring umuwi si Ricardo. Subalit hindi ako hinayaang makauwi ni Anton at nabanggit niya na ihahatid na lamang ako pauwi. Pumayag si Ricardo at nagpaalam sila sa amin kasama si Enzo na isa rin naming kaibigan. Malalim na noon ang gabi nang maubos namin ang isang bote. At kamalas-malasan pa ay nalasing itong si Anton at sumuka siya. Tinulungan ko na lamang magligpit ng mga pinag-inuman ang kanyang ina at mga kapatid pagkatapos niyang dumiretso sa kwarto para makapagpahinga. Naisipan ko na magpaalam na din subalit inalok ako ng ina ni Anton na doon na matulog sa kanilang bahay dahil medyo mapanganib kung uuwi pa ako. Ngunit nagpumilit akong umuwi sapagkat pabalik na sa kasunod na araw si Pedring at malamang ay magsisimula na din ako nga mag-construction sa gagawing daycare center. Nagkusa pa ang kapatid ni Anton na ihahatid ako subalit tumanggi ako at tiwala ako na kaya kong makauwi ng mag-isa. Isa pa ay hindi naman ako lasing kaya matapang akong nagpaalam sa kanila.
Binaybay ko ang kahabaan ng daan. Kahit hindi ko kasama si Pedring ay alam ko ang mga pamilyar na daan patungo sa bahay ni Ricardo. Subalit noong bandang mapadaan ako sa gawing mapunong lugar ay tila nanibago ako sapagkat hindi pamilyar sa akin ang mga kawayanan at magkakatabing mga puno ng mangga, ipil-ipil at nara. Pakiramdam ko ay naliligaw ako pero ayoko nang bumalik sa bahay ni Anton. Kaya naman dumaretso na ako ng paglalakada. Lumagpas ako sa may kawayanan at nakarinig ako ng mahihinang tinig na para bang may sumisitsit sa akin. Kinabahan ako at naisip ko na baka naiingkanto ako at merong nakukursunada sa akin kaya ako naliligaw ng daan. Lumagpas ako sa mga punong kahoy subalit may sumitsit pa rin sa akin. Hindi ko iyon pinansin kahit napakalakas na rin ang dagundong ng aking dibdib. Hindi nagtagal ay may nahagip ang aking mga paningin na mga mapupulang umiilaw na bagay na hindi ko mawari kung ano. Sumunod ang mapupulang ilaw na nasa direksyon ko at habang naglalakad ako sa daan parang sasabog ang puso ko sa sobrang kaba habang sinusundan ako ng mga anumang bagay na iyon. Nakakita ako ng tumpok ng kahoy at balak ko sanang magkubli ngunit biglang lumitaw ang isang malaking bulto at nagimbal ako noong tumama ang liwanag ng buwan sa imahe nito. At sa kanya pala nagmumula ang mga mapupulang ilaw ng mga mata na iyon. Isa siyang aswang na lilimahid sa kintab at mabahong amoy. Ipinakita pa niya sa akin ang kanyang matutulis na mga kuko, pati ang mababalasik niyang mga pangil at mukhang takam na takam pa siya sa presensya ko. Pakiramdam ko ay gusto niya akong lapain. Umatras ako ng umatras subalit lumapit siya sa akin habang tumutulo ang laway. Humihingal na ako at pinagpapawisan ng malamig. Kahit anong gawin ko na aking paggalaw ay siguradong papatayin niya ako. Akala ko ay doon na matatapos ang aking buhay at hindi ko na inaasahan ang mga kasunod na nangyari. May lumitaw na isang malaking maitim na aso. Kinagat nito sa mukha ang aswang. Pagkatapos ay kinagat niya sa tenga at maging sa ilong. Tinusok niya ang dibdib nito at pinagkakalmot ang buong likuran. Umangil ang aswang hanggang sa hindi na makagulapay. Tinodo ng malaking aso ang pagkalmot sa aswang hanggang sa sumirit ang dugo nito at maya-maya pa ay binawian na ng buhay ang aswang. Noong bumulagta ang aswang ay pinagmasdan akong mabuti ng malaking aso at pagkatapos ay unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Naging isa siyang tao at nasorpresa ako nang matagpuan kong muli si Ginoong Simon. Labis ang pasasalamat ko sa kanya pero sumimangot siya at binatukan niya ako. Hindi ka talaga nag-iingat. Ikaw pa talaga ang nasumpungan ko dito. Medyo napahiya ako sa mga sinabi niya kaya humingi ako ng tawad sa kanya. Hindi ko kagad naisip na perwisyo na ang nagawa ko at naabala ko pa siya sa pakikipagsagupaan sa mga aswang. Pero hindi naman nagtagal at napawi na rin ang negatibo kong kaisipang iyon. Nabanggit ko sa kanya na galing ako sa inuman at tila naligaw ako ng daan patungo sa bahay ni Ricardo. Pinaniwalaan naman ako ni Ginoong Simon at nasabi niya na maaaring pinaglalaroan ako ng engkanto kaya nagrepresenta siyang ihatid ako sa bahay ni Ricardo. Bagay na hindi ko naman tinanggihan at nilubos-lubos ko na ang mga kabaitan niya sa akin. Nung mahatid niya ako ay nagmadali na rin siyang makauwi at hindi na pumayag na magpahinga sa bahay ni Ricardo. Hindi namin siya napigilan at abot langit ang pasasalamat ko sa kanya sa ikalawang beses na pagliligtas niya sa buhay ko. Kinabukasan, dumating si Pedring at naikwento ko sa kanya ang aking napagdaanan sa aswang sa nagdaang gabi. Simula noon ay kinabisado ko na ang mga daan hanggang sa nakapagsimula kami ng trabaho sa pagpapatayo ng daycare center. Mga ilang buwan din kami nagtatrabaho at pagkatapos ng aming kontrata ay hindi na kami tumanggap ng panibagong trabaho sa probinsya. Bumalik na lang kami sa Bukidnon at nagpatulong na lamang kami sa pinsan ni Pedring na maipasok kami bilang kusinero sa isa nilang kamag-anak na may hawak ng maliit na restaurant sa Palawan.
Hindi nagtagal at nakapasok kami sa trabaho bilang mga kusinero at hindi na kami bumalik sa probinsya. Wala na rin kaming balita o komunikasyon kay Ginoong Simon, subalit ang pasasalamat at utang na loob ay hindi nawala sa puso't isip namin. Wala kaming pinagsisisihan ni Pedring na nakilala namin si Ginoong Simon. Isa sa masaya naming alaala noong makapalagayang loob namin si Ginoong Simon sa kabila ng kanyang pagiging aswang. Naisip ko noon na hindi lahat ng tao ay pwede nating pagkatiwalaan, pero pwede tayong pumili ng alam nating magiging totoo at tapat sa atin. At dito po natatapos ang kwento. At maraming salamat po sa inyong pakikinig.